What is up guys? So story time tayo dito. Balikan lang natin yung videos ko na ginamit ko for 3 years. So earlier sa video, kita nyo is convoy kami nung sa family ko kasi papunta kami ng Isabela nun for reunion. And yung Avanza dun kanina, so yun yung Avanza nung tito ko na naidala niya sa Baguio before. Hindi kasi ako hindi ako nag-PPOV drive dati. For some reason, hindi ko alam kung bakit hindi ko sinimulan noon. Naka-views pa ako. Pero, ayun, tamang picture lang ako, tamang video lang ako na may background music. Ganun lang yung pinagagawa ko nun eh. Wala sa isip ko na parang mag-upload sa YouTube or whatnot. Totally wala sa isip ko na kumbaga gumawa ng content about sa videos. Siguro kasi parang at that time kasi hindi ko naman kino-consider yung sarili ko na expert. Hindi ako expert. Kung i-compare ko yung sarili ko sa ibang mga drivers dito sa Baguio na pag-usapang mga uphills, yung mga taxi na matagal na nagda-drive, taxi drivers, mga jeepney drivers na matagal na, or in common yung mga talagang benguet drivers na batak na sa mga ganyan. Kung i-compare ko yung sarili ko, mababa pa yung level ko sa kanila. Kaya yun, parang wala akong tiwala sa sarili ko na kaya hindi rin ako confident na parang mag video that time. Even now, I don't consider myself na parang hindi ako yung eksperto talaga o yung veterano talaga na tulad ng iba. Marami pa akong kumbaga kakainin bigas, marami pa akong kailangang hasain. So kahit dito sa Montero natin ngayon nagkakamali pa rin ako minsan. Diba, kung makikita nyo naman sa videos, namamatayan pa rin ako. Kaya yun, daming flaws, dami ko pang kumbaga errors. Pero yun, so pag-usapan natin tong Vios. So same concept lang, like I always said guys, sa mga naka-Vios or let's say mga gustong mag-Baguio ng naka-manual Vios. Yung mga standard na kalsada dito sa Baguio, kaya ng Vios yan kahit kargado kayo, kahit napuno kayo, may mga gamit sa likod. Yung kunwari sa Marcos, ganyan. Okay lang yung mga stop and go traffic, kaya ng Vios yan. Nagkakatalo na lang sa mga lugar na yun, parang yung dinadaanan ko sa Quirino Hill, ganyan. Hindi ka pwedeng mabitin dun at some point na kunwari kargado ka kasi totally hindi na aakyat yung Vios nun. Kailangan mong bumaba. Kailangan mong medyo humanap ng medyo hindi ganun kataas na na kalsada, tas bebeluhan mo na yun para makaangat ka. So kaya ang pinaka naging technique ko kay Vios pag sa mga ganung lugar na sobrang tatarik, usually naman sa mga ganung kalsada is hindi naman traffic maluluwag yung mga ganyang kalsada If may cases lang na kunwari mabagal na kasunod, pinapauna ko sila. And then pag medyo nakauna na sila, saka ako susunod. Tapos para ma-maintain ko yung buwelo ng Vios, hindi siya babagal, hindi siya mawawalan ng momentum. So ganun lang yung diskarte ko sa Vios. So far wala akong naging problema. Sabi ko, ang tibay ng Vios. And sarap niya i-drive. So yun, kahit tong Vios, kapag umakit kami ng Marcos or Canon, talagang ginahataw ko rin talaga tong Vios kahit stock lang to. All stock lang to. Ang pinalitan ko lang naman talaga dito yung mags niya. So naka-stylist to dati nung bagong kuha ko. Tapos binilang ko siya ng Rota na RPF1 na 18-inch. Tapos yun, sobrang alaga ko sa mags na yun hanggang sa mabenta ko yung Vios ko. Walang naging gutter mark yan, walang naging gas-gas sa gilid yan. Malinis. Yun ang kagandahan sa Vios na very reliable siya. Pero yun, the reason kung bakit ako nag-upgrade is hindi na kasi kami kasya sa Vios. Meron yung one time bumabiyahe kami, dalawa na yung nakasakay sa sa harap, yung papa ko tapos yung pamangkin ko, magkandungan sila dun sa harap. Tapos sa likod naman, lima. So 3 adult tapos 2 bata na nakakandong.
mukhang sikip. Kaya sabi ko, doon ako nag-decide na mag 7-seater. Ngayon may nakita nyo dun sa first part din yung Vios na Batman. So dun sa Vios na Batman, yung Vios na Batman na yun, sa kuya ko yun, yung naka-adventure na. So bago siya mag-upgrade ng adventure, naka-Vios muna siya. And yun, terno kami nun, parehong silver. Tapos parehong Vios, magkaibang model lang, tsaka generation. Na-drive ko na rin yun sa Baguio nung dinala nila sa Baguio. Pero yun nga, wala tayong mga videos and stuff nun eh. Ganda malakbo ng Vios niya. Kung i-compare ko siya dito sa Superman na Vios ko, for some reason nabibigatan ako sa Vios. Parang ang bigat, tapos ang delay ng power response niya. Although power-wise, pareho sila ng power output. It's just that ang responsive nung Batman kumpara sa Vios. Yung Vios medyo may delay bago siya sumipa eh. Etong kay Batman, pagka natimplahan mo na yung clutch, dire-diretso na yan. Kahit sa Baguio, uphills, dire-diretso. Etong si Vios, kakaiba. Medyo delay bago sumipa yung power niya. Although pareho naman sila na single VVTi. Kaya hindi ko alam kung anong problema ko. May problema ba sa Vios ko that time or sadyang mabigat lang yung kaha ng Vios. Hindi ko rin ma-explain eh. Yung Avanza naman is 1.3. So one time inakyat ng tito ko yung dito sa packet sa amin. So puno kami, as in siguro ang sakay niya siyam. Kasi may mga nakakandong na kasi pinili namin na parang isang sasakyan na lang kaysa dalawang sasakyan magastos. So nagkasya naman kami sa Avanza, pero nung kalagitnaan medyo alalay yung takbo niya paakyat. So pagdating sa gitna ay wala, nabitin. Humina yung hatak, talagang di kaya. So dun sa paakyat na yun, kailangan umatras ng Avanza. Hindi ko rin kasi natimbrehan yung tito ko na kailangan buweluhan kasi sa Vios ko, pag nabitin din yung Vios ko sa gitna nun, medyo hirap na rin yun umakyat eh. Kaya sabi ko, baba muna tas buweluhan. So yun, kailangan lang naman ng buwelo eh sa mga ganitong malilit na makina. Basta ma-reach nyo yung certain RPM na basta yun, may buwelo siya, mataas yung RPM niya, tas tuloy-tuloy nyo lang, huwag nyo lang hayaang bumagal dun sa isang matarik na kalsada, makakaahon kayo. So yun, one take lang nung dito ko, naiakyat niya naman yung Avanza dun sa paakyat na yun. Tapos yun, masyal na kami nun. Tapos itong adventure, ito solid tong, sarap gamitin ito sa uphill. Kung i-compare mo siya sa Montero, mas madaling i-drive ang adventure sa mga akyatan kasi ang bilis lang ng niya, hindi maselan yung clutch niya. Pagka natimpla mo siya, arangkada agad siya. Pwede ka na bumitaw ng hindi mo aalalahaning mamatayan ka. Tapos yun, basta maganda siya sa akyatan. Hindi ka pa hihiyain kahit punuan. So wala na tong adventure nung kuya ko kasi nag-upgrade na siya ng Montero na Gen 2. So ito yung puti. Tapos etong kuya ko nga pala guys, sa mga mahilig magmotor dyan, if ever naghahanap ng motor. And so nagbebenta siya ng mga motor. So mapa big bike, small bikes, and sariwa yung mga nabebenta niya, mga low mileage. So sulit ka dito pagka may mga interesado dyan na kumuha ng motor na fresh at hindi laspag. So sa QC ang location nito guys, hindi sa Baguio, QC area yung kuya ko. Tapos marunong rin siya magtingin ng mga used car or second hand cars. So alam niya kung flooded yung sasakyan, kung may issue ba yung sasakyan, may problema ba na especially mga major issues, tapos mga bangga, ganyan, alam niya magtingin. Siya ang kasama ko nagtingin nung chinek namin yung Montero. So yun, sinilip niya yung Montero, tinest drive niya, tapos yun, okay, goods yung Montero overall. Kaya kinuha namin. Tapos in-scan pa namin yung Montero para lang may peace of mind, make sure na na talagang legit yung odo niya. Kasi mahirap na especially sa mga modern meron yung mga pinipitik, di ba? So mas mainam na i-scan din para lang ma-confirm or ma-double check na
original pa yung Odo. So yun lang guys for story time. So pakita ko lang sa inyo yung mga ilan-ilan na naiwan pang videos nung nagbiyahe kami sa Isabela gamit yung Vios ko. Pero hindi siya POV, parang random videos lang nung partner ko na kakonvoy kami. So nahirap akong humabol sa CRDI. Grabe yung tulin nung CRDI. Tatay daw niya. O yung nagsiga kanay mo niya. Wala nagmamali ako ng pinag. Tapos yung ibang trip naman namin way back 2022 ata or 2023 yun. Naka-Vios Batman pa yung kuya ko dun. So dalawa kami. Vios yung sa dalawang Vios. Napa-offroading pa yung Vios that time. Tapos hindi namin naibaba yung Vios niya kasi naka-lowered yung sa kanya eh. Tapos yung sa Vios ko, obligado bumaba rin yung mga sakay sa likod kasi may naririnig kami sumasayad sa parang bato-bato dun sa kalsada eh. Tapos yun, dinala namin sa Rizal yun. And ganda rin nung pinuntahan namin. So, tingnan nyo na lang. Sabi isang Thanks! Love you!